Mukhang nagkakalimutan o sinasadya ba? Alam niyo kung bakit? Aba yung pong insertion o pagsisingit ng mga politiko sa national budget taon-taon at yung tinatawag na unprogram sa national budget, aba hindi na pinag-uusapan. Lahat na lang ang pinag-uusapan ngayon sa Executive Department, sa Senado at Kongreso ay yung tungkol sa sino ba ang sumabit. Sino ba ang nangomisyon? Saan napunta ang pera ng bayan? Tama naman yung kahit papano. Kaya lang, yung ugat, puno, dahilan ng posibleng kung bakit merong korupsyon ay hindi pinag-uusapan. Dahil ba ang mga involved dito ay Kongreso at Senado at Executive Department? Kasi alam niyo kung bakit? Ang insertion ay nangyayari bago pa lang dalhin sa Kongreso ang proposed budget. Pagdating sa Kongreso at Senado, sa BICAM pa lang o after BICAM, nagkakaroon din ng nakakalulang insertion, singit na budget na puro bilyon. Yan yung parada, parking at saka sagasa na tinatawag. Lalagyan ng pondo ang bawat distrito, sasagasaan ng congressman, lalagyan ng pondo ang distrito at pagka nandiyan na yung pondo, ipatutupad yung project ng hindi alam ng congressman. Yun ang sagasa. Ay yan ang ugat po ng korupsyon eh. Kasi pag sinabing insertion, intentional, sinadya na singitan. Pag sinadya mong singitan ang proposed budget, may plano ka. Pinagplanuhan yan na gamitin o magkaroon ng project na pwedeng illegal o korupsyon. Kasi isiningit, hindi kasama sa original na programa. Yun ang purpose na insertion. Ang unfunded, o unprogram, ibig sabihin, walang programa pero nilagyan ng pondo, yun ang mas delikado. Ginagawa nila yan. Bilyon-bilyon yan. Bilyon ang insertion, bilyon ang unprogram every year na budget ng national government. O yan, yan po yung issue dyan. Ngayon, bakit hindi na ito pinag-uusapan ngayon? Paminsan-minsan, nababanggit pero hindi itinutuloy ng mga senador at congressman. Katunayan sa Kongreso, pinagtalunan pa yan sa komite. O bakit ba yung insertion hindi natin pinag-uusapan? Bakit ba hindi natin ipatawag yung posibleng may kinalaman sa insertion? Ayaw ng komite. Hindi daw yun ang agenda. Ang agenda daw ay malaman kung sino ang sangkot sa korupsyon. So, doon pa lang pinagtatakpan na nila. Kaya walang malinaw na katotohanan dito. Sa isang puno, ang isang puno para malaman mo matibay, o gusto mong mawala yung isang puno mula sa ugat, mula sa ilalim ng lupa, hukayin mo. Pag sanga, yung katawan lang ang tinibag nyo at hindi naman nawala yung ugat ng puno, buhay pa rin yung puno. Ganon din sa budget. Pag tinira nyo o pinag-usapan yung mga sanga, yung dahon, yung bunga, yung puno mismo, kung saan-saan nila ginawa yung kalokohan sa pera, pero yung ugat, hindi nyo hinukay, hindi nyo pinutol, tuloy pa rin ang korupsyon. Yan ang aking nakikita. Sa aking observation at aking pong opinion, iniiwasan ng mga politiko pag-usapan itong dalawang isyong ito na napakatindi. Dahil hindi po piso, hindi 1,000, hindi kung magkaano, bilyon ang insertion. Bilyon ang unprogram, pero may budget. Sa nakakita mo, hingi kayo ng budget, pera ng taong bayan, walang program, o isang dadalhin yung pera. O tapos, mag-i-insertion kayo, sisingitan nyo ng budget. Wala rin program yun, kasi isiningit lang. O saan dadalhin ng pera? Nanakawin. Yan yung paulit-ulit na ginagawa taon-taon. Bakit ayaw niyang ipagbawal yan? At yung gumagawa nito, pangalanan kasuhan. Kasi ang gumawa ng unprogram, may masamang plano. Ang nagsingit ng pera, may masama rin plano. O bakit hindi nyo pangalanan yan? Eh sinabi na nga ni Congressman Tiangco ng Nabotas, ang gumagawa ng insertion, small committee. Naka-tie up dyan ang Kongreso at Senado. Nangunguna dyan ang chairman ng Committee on Appropriation. Diba? Small committee. Ilan lang yan? 4, 5 tao lang yan. Imposibleng hindi alam yun ng Senate President at ng House Speaker. O yung
program kasama sa proposed budget, yan ay galing sa Executive Department. Meron ng pondo, meron ng programa, pinunduhan, tapos isasama pa ninyo ang program, pero lalagyan ng pondo, di ba ang linaw na racket? Ganong katindi. Ano po inyong masasabi yan? Sunod na ating pag-usapan, ito nga pong kailangan ito yung malaman ng taong bayan. Okay? Ito hong si Saldico ay nasa blue notice na, parang red notice. Di ba ang Interpol nagbibigay ng red notice dito sa atin kapag may warrant of arrest na sila galing sa ICC. Ngayon naman ang Pilipinas naglabas ng blue notice para sa Interpol, para i-monitor si Saldico na umalis daw ng Amerika, ngayon ay nasa Spain or France. At yung bahay daw dito sa Pasig ay mukhang nilimas na, inalis na yung mga gamit. Mukhang naglipat na. Parang halip na makipag-ugnayan, mukhang nakipagmatigasan pa. By the way, ngayong araw na ito, ang last day, ultimatum na ibinigay ni Speaker Duterte na dapat ay bumalik ng bansa at sagutin ni Saldico ang problema. At kung hindi, bibigyan siya ng sanksyon. Pwede siyang masuspinde o matanggal as congressman ng Ako Bicol Party List. Pero until now, wala pa akong balita kung bumalik na, hindi, mukhang ayaw nga eh. Kasi kung babalik talaga rito from America, diretso ka na sana Pilipinas. Bakit nagpunta ng Europe? Positibo po na nasa Europe, sabi ng Department of Justice. Naloko na. Talagang pinaiikot. Well, itong isang issue naman ko, si dating Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta ngayon na pinag-uusapan dahil sila daw yung nasa likod nitong si Orly Gotesa na isang testigong nagtuturo dun sa Senado. Pagkatapos ngayon ang balita ay nawawala. Nagtago na ba o pinatago na? Kaya pala ayaw nitong sumailalim sa witness protection ng Senado dahil napakatindi ng kanyang sinabi. At ngayon mukhang tinago na. Kaya dapat din siguro itong si Mike Defensor at saka si Marcoleta ay sila yung magpaliwanag sa Senado at sa taong bayan. Saan nila kinuha ito? Testigong ito. Kapanipaniwala ba o hindi? Marami yung issue dyan. Alam mo, nananahimik na si Mike Defensor, bigla akong na-involve dito eh. Kasi lumalabas si Mike Defensor at yung kanyang kaibigan pa, kung sino man yun, ang nag-provide kay Orly Gotesa. Tapos i-connect nila kay Senador Marcoleta dahil magkakaibigan niya. Then si Marcoleta nagdala sa Blue Ribbon Committee. Pwede, may problema. Hindi ko sinabing sila ay kung ano man ang kanilang pananagutan, pero dapat sila magpaliwanag at nang maliwanagan ano itong galaw na ito. Lihitimo bang testigo yan para maghanap ng katotohanan? O testigo para lang manira ng gobyerno o manira ng mga personalidad? So nagtatanong lang ho tayo, kailangan malinawan ito dahil nalilito ang taong bayan. Sino ba ang papaniwalaan sa kanila? Kung nahahaluan ng politika ito at paninira lang, baka masakripiso ang katarungan. Mahirap yun. Please like and share ang ating mga video.